Marami ang maghahanda para sa medianoche. Ingat sa mga bibilhin yung karne sa palengke. Sa Maynila, nag-ikot ang Veterinary Inspection Board ng lungsod at may mga nabistong karneng walang permit. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene, mayroon pa bang mga binebenta dyan ng mga pinagmukbangan ng mga daga? Susan, mabuti naman at wala namang ganon na kumpiska o nabisto dito sa pag-iikot ng mga tauhan ng Manila Veterinary Inspection Board sa ilang mga palengke sa Maynila. Ang natagpuan nila daan-daang kilo ng mga karne na ibinebenta ng walang permit. Bukod dyan, sinita rin yung mga meat vendor na gumagawa ng mga umano'y paraan ng pandaraya sa kanilang mga customer. Sinuyod ng Manila Veterinary Inspection Board ng mga meat vendors sa ilang palengke sa Maynila kaninang madaling araw. Isa-isa silang hinanapan ng kaukulang permit. Sinita ang mga nagtitinda na may karneng nakalapag kung saan-saan gaya rito sa Blooming Treat Market. Sa Divisoria naman, walang maipakitang permit ang lalaking ito na magde-deliver sana ng isang tricycle na puno ng karneng manok. Wala pang permit yung mga karne. Tapos yung manok po nakalapag lang sa sahig, walang cover. Dapat yan may plastic, tsaka proper papers talaga. Depensa naman ng lalaki, taga-deliver lang siya. May permit naman daw ang mga manok, hindi niya lang nadala. Mayroon po, kaya lang naiwan pa doon dahil mayroon pang karugtong. Saan po naiwan? Sa Blooming Treat po. Doon po ito kinatay? Doon po kinatay. Dinadala ko po, kaya lang sa tanghali na kasi nagmamadali ako, hindi ko nakalimutan. Pero hindi umubra ang paliwanag na yan sa meat inspectors. Kinumpiska ang dala niyang 150 buong manok na nasa 200 kilo. Sa palengke naman ng Paco, kinumpiska ng otoridad ang mga pampapula sa ilaw ng ilang meat stalls. Yung iba na mas high-tech, naglagay na ng ilaw na nag-iiba-iba ang kulay. Karaniwang ginagamit ang mga ganito para magbukang sariwa ang itinitindang karne. Mahigpit pinagbabawal sa lungsod ng Maynila na maglagay po ng mga ganitong devices. Kaya po halos everyday po iniikutan namin lahat from district. Hindi nyo naman dapat lagyan ng ganito kung sariwa yung tinitinda nyo eh. Nagbibigay raw sila ng hanggang 3 warning sa mga nagtitinda ng karne na maglalagay ng kulay sa ilaw. Pagkatapos ng ikatlong violation, kukumpiskahin na ng Manila LGU ang paninda nila. Routine inspection na raw ang ginagawang ito ng Manila VIB. Mahalaga raw kasing may permit ang mga itinitindang karne. Ito ang makasisiguro na malinis at ligtas ang kakainin ng mga mamimili. Pag walang permit, ibig sabihin kinatay sa labas yun. Which is bawal na. Bukod sa pinagkukunan ng karne, isa rin sa mga binabantayan ng mga otoridad ay yung handling o tamang paghawak at pagproseso sa karne. Bukas na nga uli ang pwestong ito sa palengke ng Paco na nag-viral kamakailan matapos makunang pinagpipiestahan ng mga daga ang karneng baboy. Iba ng may-ari ang nangungupahan sa pwesto. May takip na ang drainage para hindi daanan ng mga daga. Hindi rin hamak na malinis na kaysa dati. Susan, sa mga susunod na araw, tiyak na mamamalengke yung mga kapuso natin para sa darating na medianoche. Kaya paalala ng meat inspectors ng Manila LGU, hanapan po ninyo ng permit yung meat vendor na bibilhan ninyo para masigurong malinis at ligtas ang karne. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News.